Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sa mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan, ito po ang kawal ng demokrasya nagsasabing magandang araw po sa inyo. At ito po ang ating komentaryo sa araw na ito. Ngayon ay ika-4 ng Setyembre, araw po ng Huwebes, 2025. Ang pag-uusapan po natin ay yung pagsira ng mga kumpiskadong sasakyan mula po sa mga mandarambong o smuggler o mga illegal buyers ng illegal na sasakyan. Yan po ang ating pong ibubulaga sa inyo. Meron po akong maselan at napakahalagang panukala na dapat makarating ito sa mga senador, makarating ito sa Malacanang, sa Bureau of Customs at iba pang responsabling kagawaran ng Republika ng Pilipinas. Bago po mangyari ito, una magpapasalamat po muna tayo doon sa mga patuloy na bumibili ng ating pong aklat. Ito pong A Country Run Like Hell. Ito ay naglalaman ng mga dokumentong nagpapatunay ang kasamaan ng mga Duterte at ang karamihan po nito ay ginagamit ngayon bilang ebidensya sa ICC laban po sa mga nademanda. Kasama na rito si Bato de la Rosa, Bongo, Sara. Ito po ay mabibili ninyo sa pamamagitan po ng pag-order online dito po sa teleponong nakikita ninyo dito po sa aking rostrum, at magpapadala lamang kayo ng bayad na 1,000 pesos kasama ng shipping pag natanggap na ninyo ito pong libro. 280 pages. Naglalaman to, ultimong yung pagpatay kay Kian de los Santos, pagpatay kay June Porras Pala, paghahamon sa akin ng duelo ni Duterte at marami pang mga pinagpapatay. Andito po yan, pati affidavit ni Las Cañas kung paano sila inuutusan para bombahin ang mga moske ng Pilipinas. Muslim mosque. At nandito rin yung dahilan kung bakit binomba ng Filipino President ang Filipino community sa Marawi City. At nandito po lahat yan. At salamat po sa mga patuloy na umu-order, abay. Biniro nga ako ni kasamang Danton Paharijaga kagabi. Ang sabi niya mabuti raw at mayroong programang pareho po ng kawal ng demokrasya. At siya po ay nagpapaabot ng kanyang pakikiisa sila ni Brother Andrew ng Alpha Phi Omega. Abay, pinuna po nila itong bobo na si Bato de la Rosa nung sinabi niyang ang Alpha Omega Construction in Vizcaya ay Alpha Phi Omega Construction. Bugok, kalbuka. Yung Alpha Phi Omega ay fraternity. Yung Alpha and Omega ay construction firm ni Vizcaya. Ngayon, ito po ang ating pong main topic ngayon. Itong pag-ulit ng ginagawa ni Duterte nung araw na yung mga nakukumpiska na mga mamahaling kotse dyan sa Bureau of Customs o doon sa Port Irene o kung dyan sa Subic o kung saan man port o pier ng Pilipinas na idinaan yan pong mga hindi tama ang mga ibinayad o puslit na mga sasakyan. Nagkaroon ng kautusan si Duterte na dapat lahat yan sirain. Yan ay sagasaan ng bulldozer. Pinakita kahapon sa telebisyon yung pagginawa po nilang pagsira niyan. At yan po ang kanilang iniisip ngayon para gawin din sa mga sasakyan ng Vizcaya. Ano po paninindigan ng kawal ng demokrasya? Hindi po nararapat yan. Mali yan. Sa akin pong tingin, mali yan. Bakit ninyo sisirain yan? Ang dahilan ng gobyerno para raw wag bibili, ang baka makabili ay yun din smuggler. Eh no, kung nabili ng smuggler, didoble na yung kanyang gastos.
napunta sa gobyerno na kinabang po tayo ng milyon-milyon kaysa ibabasura ninyo yung 300 million pesos worth ng mga luxury cars? Yan ay isang malaking kahangalan. Huwag ninyong sisirain, huwag itatapon. Huwag sasagasan ng pison yung mga luxury cars na yan. Ibenta yan, kung ayaw ninyong baka makabili niyan ay si Rideskaya pa rin. Ibenta ninyo sa Indonesia, ibenta ninyo sa Malaysia, sa Hong Kong, ibenta ninyo sa labas ng bayan. At yung makukuhang pera niyan, ipamudmud ninyo sa mga mahihirap o kaya kayo mismo ang magtayo ng mga gobyerno mismo, yung mga mayor o barangay captain. Huwag lamang pa rin ng mayor ng Coron, yung pong mga mayor na korap. Yan sa Culyon, Coron, Palawan. Abay, dapat yan yung mga mayor, pareho nila Raymond Cruz, nila Vice Mayor Elizabeth ng Buzuanga. Para po mga Vico Soto yan. O Vico Soto, bigyan nyo ng pagkakataon na siya ang mamahala, si Vico Soto mamahala sa pagkumpiska ng mga luxury cars na yan at pagbibenta at pamumudmud sa mga mahihirap. Ano ba, nakakolekta ng 300 million. Abay, ilang pong classrooms ang magagawa niyan? Ilang mga daan sako ng bigas ang mabibili niyan at ipamigay doon po sa o ibenta sa murang halaga diyan po sa mga naghihirap nating kababayan. Kalokohan, kahangalan, yung pagsira ng mamamahaling kotse. Kung nakumpiska po ninyo yan, i-turn over sa gobyerno. Sa Amerika, mga kaibigan, pag ikaw ay magre-regalo sa presidente, tatanggapin nila pero hindi pwede nilang angkinin. Tatanggapin nila yung regalo mula sa mga taong bayan o sa ibang bansa, ilalagay doon po sa isang kwarto sa White House at ang magmamay-ari po niyan ay United States government. Bakit? Sapagkat walang karapatan ang government official na tumanggap ng sweldo, ay ng regalo. Nung bumisita si Rambo kay President Ronald Reagan, ang dala niya lamang ay yung kanyang poster ng kanyang pagkarambo at yun ang kanyang niregalo at bumulong siya. Hindi ko pwedeng malagyan to ng frame sapagkat yung frame nagkakahalaga ng $98, bawal yan. Halos $100. Pag $100, bawal na pala ang tumanggap ng regalo ang mga government officials or employees dyan po sa Amerika. Ano po ang paninindigan natin dito? Yung po mga niregalo sa mga senador natin at merong prueba na talaga ng regalo sa hearing kahapon, inamin ni Lawrence Lubiano, yung presidente ng Centerways Construction Venture Corporation, mga kaibigan, nagbigay siya ng 30 million pesos donation kay Chis Escudero at siya ang nabigyan ng 50 contract sa Sorsogon. Abay, maliwanag na graft and corruption po yan. Ano po, mungkahin ang kawalan demokrasya. Kumpiskahin ninyo yung 30 million na yan, may ebidensya tayo na lagay yan sapagkat matapos na maglagay siya ng kanyang kontribusyon kay Senator Chis Escudero, 50 mga kontrata na award dyan po sa Centerways sa kanyang kaibigan si Lawrence Lubiano. Meron ebidensya, under oath yan na sinabi niya, siya ay nagbigay ng 30 million. At ginawa yan sa hearing sa Quadcom. Ano pang ebidensya kailangan ninyo? Yan ay illegal, yan ay immoral, yan ay graft and corruption. Ang kapalit niyan ay mga flood control projects at other
infrastructure projects. Meron po ebidensya, testimonial evidence under oath. Sulatan na po ninyo si Chis Escudero. Pag natuloy po yung aming debate sa Huwebes, September 11, akin pong publicly hihingin sa kanya na isurrender niya yung 30 million na yan upang magamit ng mga mahihirap na Pilipino na pambili man lang ng hagdan habang sila ay nag-evacuate sa bubong ng kanilang barong-barong bago po sila malunod ng agos ng korupsyon na namamayani sa ating pong kapaligiran o sa ating pong bansa. Yung pong niregalo ni Gretchen Barreto na 50 million peso watts kay Bato de la Rosa, may susulat po tayo ng petisyon na i-turn over niya yan sa gobyerno. Maraming mga gamot mabibili niyan. Wag lamang ipadala doon po sa tauhan na inchik ni Duterte ng pangalan ay Michael Yang at Richard Lim. Huwag na po ipadaan dyan. Yan pong 50 million peso na halaga ng relo na binigay sa kanya upang manahimik si Senator Bato de la Rosa sa usapin ng missing sa Bongeros, ipakumpiska po natin sa gobyerno, ipagbili, huwag sirain, huwag sunugin, huwag itubog, huwag sagasan ng pison, ipagbili. At ang gawin po ninyong witness dyan ay si Rizal Tiberos, Laila de Lima, or Vico Soto. Yung mga matitinong Pilipino. Huwag po sila bongo, mga kasama yan sa sindikato. Huwag yan mga Alan Cayetano at lahat ng mga senador na nagtanggol sa impeachment labang kay Sara Duterte. Yan po ang ating pong paninindigan. Yan pong mga magagandang sasakyan, luxury vehicles, huwag po ninyo sirain. Kumpiskahin ninyo, ibenta ninyo sa labas ng bansa o sa mga piling fully vetted buyers, legal, at bayaan po ninyo mag-monitor dyan ay mga Pilipinong matitino, pareho nila Heidi Mendoza, Luke Espiritu, ayan sila Vico Soto, Laila de Lima, Rizal Tiberos, Maria Reza, at mga matitino pang mga Pilipino. Meron pa po tayong matitinong mga Pilipino. Yan po ang ating pong paninindigan, yan po ang ating komentaryo, yan ang ating unsolicited advice kay President Bongbong Marcos. Makinig ka naman, Bongbong Marcos, sapagkat sa kabutihan ng iyong termino at pamamahala, ito pong ating minumungkahi ng kawalang demokrasya. Makinig ka. Yan po ang aking komentaryo, yan po ang aking paninindigan. Ako po si Kawaldi Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!